Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa channel ko. Ngayon pag-uusapan natin itong dalawang to, bakit kaya sila nagmamadali patungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi natin alam pero pinupursige nila yung Senado na madaliin dapat ngayon na at wag nang patagalin pa. Ano kaya ang kinakatakot nila, bakit sila nagkakaganyan? At eto nga, panoorin natin tong interview nitong si Akbayan Party List na si Percy, representative. Parang ewan ko kung anong masasabi nyo dito bukod sa hindi ko talaga, naiirita talaga ako sa mukha nito Anyway, hindi natin siya lalaitin dahil sa physical niyang pupunahin natin yung mga sinasabi niya dito. Pero bago tayo magsimula mga pare, isang subscribe naman dyan at like, okay na tayo dyan. Okay, simulan natin to. Now joining us for his reaction on the timeline laid down by Senate President Cheese Escudero is Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Sendanya endorsed the first impeachment complaint filed against Vice President Dito kasi mga pare, parang pinagmamadali nila yung Senate di ba sa inyo tumagal yang? Sa kanila tumagal yung impeachment di ba? Inabot nga ng 2 buwan, halos 3 buwan Tapos ngayon, naipasa na ngayon sa Senate, pinagmamadali nila ngayon. Ito, panoorin natin. Duterte. Representative, good morning to you. Good morning, Karen. All right. Are you satisfied with the Senate President's announcement that the impeachment trial will commence after the President's State of the Nation address? Siguro, Karen, it's an understatement to say na we are extremely dismayed by the pronouncement of the Senate President. December 2 nung final namin ang impeachment complaint, dumaan ng Pasko, bagong taon, bago eventually na-transmit siya sa Senado. At para paghintayin pa. Kanino ba to? Bagal yan. December 2, di ba? Sa inyo tumagal. Tapos ngayon na ipasa na sa Senado. Bakit yung pinagmamadali? Until after SONA, yung mga citizen complainants. Kasi ang sinasabi dito, after SONA daw, tsaka nila sisimulan yung impeachment. Itong mga to, lalo si Castro, nako, talagang dapat padaliin na yan. Sa pinost ko dyan sa page ko kahapon, masyado silang nagmamadali. May hinahabol ba tayong mga kota, mga boss? Para kayong may hinahabol na Who courageously stood up to file the impeachment complaint. It's a great injustice. Would that make a difference? I mean, when I spoke with Senate President Escudero, we talked about the ERAP impeachment complaint. We talked about the Corona impeachment complaint. It took a few days or a few weeks, some even a month before the trial commenced in the Senate. So inaabot talaga ng ng ilang buwan bago nila masimulan yung trial sa Senate. Kung tumagal nga sa sa inyo nga sa Congress tumagal Sa Kamara tumagal sa Senate pinagmamadali nyo. Pero may mga bagay na aaralin muna sila diyan o hindi yan pwedeng madali bigla-bigla. Isa pa, pag-eleksyon, syempre busy ang mga yan. Ang galing no? Tiniming nila na mag-e-eleksyon. Para ngayon, ang masisi naman, ito sa Senate na ang masisi, na mabagal. Napakahalaga na simulan ito agad, Karen. Hindi naman namin inaasahan na pa na-convene magta-trial agad kasi may proseso pa leading to. Yan pala alam mo naman pala Alam mo naman pala na may proseso, bakit minamadali mo? Ano kayo? Anong tawag dyan? Diktador? Huwag niyong madaliin. May proseso. Ikaw na mismo nagsabi, may proseso. Tapos, kailangan masimulan ka agad. Ito.
halimbawa critical to the whole process and to ensure a fair process will be the rules of the trial. So baka kahit yun man lang masimulan as soon as possible to lay down the ground rules at para makita rin ng taong bayan na hindi inuupuan ng Senado ang articles of impeachment. Alam nyo ang nakita ng taong bayan? Yung mga katarantaduhan nyo. Kung gaano kayo ka, ano dyan, ka mga demonyo dyan sa kamera. Kung paano nyo babuyin yung budget, yung pera ng taong bayan. Ayun ang nakita ng tao. Ngayon, gumagawa lang kayo ng dahilan para mabura yung mga katarantaduhan nyo. Lalo dyan sa yung bycam na yan. Para mabura yung issue niyan, gagawa kayo ng dahilan. Ipopost nyo to. Siyempre nga naman, pag mainit ang issue, ayun ang pag-uusapan, ayun ang mauuna. Wala na, makakalimutan na. Baka ganun. Kaya nila minamadali para may bonus sila kay Tamba. Ganun lang naman yan. Diba? Baka kailangan madaliin para makakuha ng bonus. O tsaka good shot, diba? Tuloy. Sinabi ni Senate President na ang preliminary matters, he said, could be started ng June 2. Once Congress resumes, there are still 6 session days and the senators who will be leaving can still tackle the preliminary matters. What we would have wanted is for the preliminary process to begin as soon as possible. Sana simula na ngayon. Kumbaga, Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Oo. Ngayon na. Itaas ang kamay. Madaling-madali kayo, no? Tumagal nga sa inyo ng halos 2 buwan, 3 buwan yan eh. Hindi kayo pinansin eh. Tapos ngayon, nasa Senate na, tsaka kayo magmamadali. Kasi go May ahead. punto kayo. May punto kayo kasi kung preliminary matters, but then you'll have to call for a special session. Yes, kaya nga patuloy yung panawagan natin for a special session. At the very least, So itong special session na daw na to, ang pwede lang daw mag dito, ang presidente. So pag kung gusto ng special session, kung pumayag ang presidente o magsabi ang presidente ng special session, matutuloy daw 'yan. Pero hindi natin alam bakit hindi pa rin. Tsaka napansin nyo, itong mga makakaliwa na to, yung mga Bayan Party List, yung mga hindi nyo ba napansin ngayong panahon lang, hindi nila binabatikos yung Pangulo. Kung sa mga panahon na to, dapat kung may impeachment silang sinasabi about Vice President, tapos hindi ang presidente walang ginagawa, walang pinupush, sigurado tayong aanuhin na nila yung presidente. Talagang dadaragi nila yan. Tsaka hindi niya ba napansin na walang sunog-sunog na nangyayari? Yung mga... Diba? Talagang ang punteriya, si BP Sara talaga ang punteriya nila. Ang weirdo nga eh. Ngayon lang sa history ng Pilipinas, talagang ang Vice President ang i-impeach. Sa pagkakaalam ko ang Vice President ang inaano ng mga to, ang talagang binabatikos. Pero sa presidente, wala silang masabi. Matutusin, daming sablay. Itong preliminary matters para i-lay down na yung process. Kasi ang impression ngayon ng taong bayan at ang impression namin na bahagi ng... Wala yung impression yung taong bayan. Kayo lang. Impression nyo lang. Huwag nyo isama yung taong bayan. At ang taong bayan walang pakialam sa inyo.
Hindi ginagawa nyo. Kayo lang yan dyan. Yung EDSA nyo nga. Nilangaw di ba? Anong taong bayan? Nilangaw nga yung EDSA nyo pinagmamalaki nyo na sabi ni Castro, malakihan to. Talaga yung mga tunay. Wala kayo sa kalingkingan ng INC Tapos yung in-interview, may video tayo dyan, panoorin nyo. Yung in-interview yung mga nagrarally doon, hinakot lang po kami dito Tapos hindi nyo pa binayaran. Ano yun? Nakatarantado talaga kayo. Impeachment complaint, parang ang haba masyado nung hihintayin. And we are very alarmed by the fact that the Vice President will get to occupy this office and be a heartbeat away from the presidency. Kinakabahan at natatakot kami. Bakit kayo natatakot? Kasi once na si Marcos matanggal si Vice President ang matatakot talaga kayo kasi once na maging presidente yan, tapos kayo lahat dyan. Diba? Yan yung minamadali. Yan lang yan. Hindi yan dahil sa para kayo sa bayan. Hindi. Tatarantaduhan nyo. Hindi kayo para sa bayan kasi sa Baycam nga tinatarantado nyo Yung pondo ng bayan. Ewan ko sa inyo. Na sa bawat araw na nade-delay ang proseso, yun ay bawat araw ng abuse of power at yung impunity doon sa mga nangyari nitong nakaraang panahon. Napatunayan nyo na ba? Wala pa kayo napapatunayan. Puro lang kayo ano lang yan yung public tinatawag nating public trial. Baga inaano na nila si BP Sara na eto ang ginawa niyan. Ganto yan. Hindi na pwede yan. Tapos pasok nila ngayon na eto ba yung gusto nyong gawing presidente? Na na-impeach? Doon na yun, pasok na yun yung budget ng DepEd ginastos ng ganito. Tapos ang laki ng confidential fund. Ganun lang yan. Ano ba? Alam na natin yan Noon nyo pa ginagawa yan Mas nagiging lang ngayon, mas nagiging malinaw lang ngayon sa taong bayan. Kasi nga may mga may mga social media na dati sa hindi naman napapansin yun. At least ngayon nakikita na natin lahat yung mga katarantaduhan ng mga yan. Kung tutuusin, kung sa mainstream lang tayo, edi para tayong bulag. Hindi natin nakikita kung ano yung dapat natin makita. Kasi kung tutuusin, pwede nilang bayaran yan. Sige, tuloy. All right. Now, the Senate President named certain conditions for a special session to be called. He said it to tackle urgent legislation, to vote for a VP in case she's incapacitated or removed, if the president becomes incapacitated, canvass and proclaim the president and VP. Pero hindi raw kasama doon na kapag may nabitin na impeachment complaint, ay may special session. Ayan, andito ako ngayon sa UP College of Law. Hindi po ako abogado pero may mga kaibigan tayo dito kasi nakikipag-usap tayo sa kanila. At napakalinaw yung Pero hindi niya napakita yan Natapos na yung video, hindi niya napakita nabas ng UP College of Law na primary, sinasabi doon yung magic word of the week, forthwith. No, immediately, as soon as possible. Can you read it? Would it be all right? Please read. Do you have it with you? So our viewers can understand this forthwith. The context of it. Wait, I'm going to look for it. Pahanap ng forthwith. Okay, go on. Sige. Pinapahanap lang natin. No? So, Asa na? Talagang meron in our constitution sinasabi na dapat forthwith, immediately ay itakal na
yung impeachment complaint. Hindi pinaghihintay yung measures of accountability. At kaya nga yun panabagan natin sa Wait lang, dapat bago kayo magganyan, isipin nyo muna yung yung kay ERAP nga tumagal eh. Yung kay Corona nga tumagal eh. Ito minamadali nyo, bakit? Hindi. Kasi baka pumasok yung mga kaalyado ni BP Sara sa susunod na eleksyon, di yari sila lalo ngayon. Hindi na nila hawak ang Senado. Oh, paano yan? Kasi lalo sa PDP laban, kinasuhan na nga si may nagkaso na nga doon sa kinasuhan na nga si Latambay. About sa mga sa 241 billion. Laki. So, kaya siguro nila minamadali ito. Para hindi na umabot yung mga bagong pasok na senador. Maaalangan pa sila dun eh. Senado, konting sense of urgency naman on the kayo nga, tagal-tagal sa inyo eh. articles of impeachment case. Pero ako para sa akin parang mas okay tong na to kagad. Na yan. Masimula na yan. Pero kasi may process eh. May process kasi yan eh. Pero okay sa akin kung masisimulan na yan. Para mabara yung mga sa trial, yung mga dyan. Para madurog yan. At least sa Senate, may maganda yung flow ng nila, ng trial, may process. Hindi kagaya sa Kamara gangstera ng datingan eh. Mga siga eh. Lalo yan si yung bishop diyan, parang high blood. Kasi barbers. Mga maaangas eh. Yung witness, talagang kala mo si Dan Fernandez na yan. Abogado eh. Tinutulungan ka namin, Cassandra. Kala mo. Huwag ka maniwala sa mga abogado mo, gumaganon pa eh. Ang gusto lang yan, pera mo. Kayo din naman pera ng taong bayan trip nyo eh. Di umano. Okay, now former Senior Associate Justice Antonio Carpio did say that a special session can be called, but it has to be the president who has to certify it as urgent and ask for it. Ayun yung sinasabi natin. Ang presidente ang pwedeng magsabi ng urgent. Hindi pwedeng siguro sa Senate President si Cheese pwede rin, pero alam naman natin na sa Senate talagang inaaral din yan nila mga yan. Hindi yan basta-basta yung katulad yan sa Kamara na sige lang ng sige. Medyo ito sa panahon ngayon mas maayos ang Senate. Kaya nga si Congressman Marcoleta ayaw na dyan sa Kamara. Hindi naman sa ayaw, kumbaga tatakbo na siya sa Tapos si Castro tatakbo pa ng senador. Walang iya. Para may lakas ka rin dyan. Oo, tama. Para hawak na nila yung House of Representatives, tapos hawak pa nila yung Senate. Di mas malakas na sila ngayon. Yes, that's one school of thought, no? That the president can call a special session. Pero sinabi din ng president earlier na he's waiting for the Senate president to request for a special session. He's waiting. Yung mga ganyan, pag nagsabi na yung Pangulo na, halimbawa, hinihintay ko yung
babanatan nila yung Pangulo na yan na wala ka pala eh, wala ka palang sariling wala ka palang bayag eh. Wala kang sariling desisyon eh, presidente ka, gagano na yan. Mambabanat na yung mga yan, pero napansin nyo ngayong panahon na to, wala silang imik. Ano lang, chill-chill lang sila. So para tayong chicken and egg, no? Sa dulo, nagkakaroon ng turuan as how to the special session will proceed. So yung Ba't hindi nyo anuhin yung presidente? Bakit Senate ang inaano mo? Gusto mo pala ng presidente, manawagan kayo sa presidente. Total, andyan naman si Insan eh. Pakausap nyo kay Insan. Di natin sa presidente, sana do not stand in the way of accountability on this issue. But do you think, Representative, the truth of the matter is that's why there's a chicken and egg situation, is because it's campaign season, right? Oo, tama naman. Kampanya, busy ang mga yan. Huwag mong istorbohin. Ang galing, kasi sila busy rin eh. Yung mga tatakbo sa party list o yung mga sa first district, di ba? Mga distrito nila, busy yan sila. Ngayon, ang ginawa nila para mawala yung burden sa kanila o masabing wala yung sisi sa kanila, sinend lahat nila doon sa sinend agad nila sa Senate. Ngayon, yung Senado ang na sisisi na nasa inyo na yan. Dapat simulan na yan. Porket election ba? Kaya hindi nyo pinapakilaman yan kasi busy kayo. Ganun. Yun lang nila yan. Parang at least kami nasend na namin, nabigay na namin sa inyo. Kayo nang bahala. Kaya nyo dinidelay. Ngayon sisiraan nila. Kaya nyo dinidelay dahil mag-e-election, busy kayong lahat. Ano sa palagay nyo? Diba? Ganun yan. Ganun ang sa akin ganun ang naiisip ko Pero sa palagay ko, ganun talaga yan. Para meron silang maisisi dun sa Senate. Mabagal pala kayo dyan sa Senate eh. Kasi nga naman, mag-e-election, uunahin nyo yung election kaysa dyan sa impeachment. Tapos ganun na. Naghihintay ang taong bayan. Tapos sila naman ang bida ngayon. Diba? Sila ang magiging bida dyan. Kasi wala na silang ginagawa Tapos ngayon, makakalimutan na ngayon yung BICAM. Wala na. Naalala nyo ba yung yung PI? Yung PI dati? People's Initiative Kuno? Diba yun? Mainit na mainit yung dati. Ano nangyari? Nawala na. Kasi may ginawa silang bagong issue. Ewan ko kalimutan ko yung issue na pinatong nila dun Pero, hindi. Parang China din yata. So, naglabas sila ng bagong... hindi. Parang yung sa yata yun, yung kay Kibuloy. Hindi ko sure pero parang yun yung... Tinano nila yung sinugod nila yung mga taga KOJC. Para mabura yung issue ng PI. Yun yata yun. Hindi tayo sure nakalimutan na natin. Pero parang yun Siyempre, gagawa sila ng malaking issue ngayon. Ayun na. Wala na. Nakalimutan na natin yung PI. Di absuelto na naman ang mga ulupong. Diba? Sirang-sira sila dun sa PI na yun kasi sila ang may gusto nun Elections are coming up. So is it possible that the president and the Senate are being extra cautious because they don't want to upset or isolate the Duterte voters or supporters? And that, in a way, itong delay is being complicit to the abuse of power of the Vice President. Hindi naman.
Kaya nga na-delay dahil sa inyo eh. Sa inyo galing eh. Ito nyo lang pinasa, di ba? O tapos magmamadali kayo. Parang sa dulo accountability, dapat walang pinipiling panahon. Holding public official accountable should be a constant and urgent task of people in leadership. And at the same time, sayang yung opportunity. Itong impeachment trial, itong impeachment process, it's a good opportunity for our voters to look at where their candidates stand. Alam nyo, yung mga botante, alam nyo yung mga ano nyo, mga kalakas nyo. Nakita na kung paano nyo sila paikutin. Ewan ko kung makikinig ba yung iba dyan, o kung aasa pa rin sa mga ayu-ayuda. Pero nakita na ng tao kung paano kayo gumalaw. Kaya, bahala kayo sa buhay ninyo. Para makita yung paninindigan ng mga kandidatong tumatakbo din. Okay, so what do you think? I mean, should the president first call? Because Carpio said the president can say, and this is already a former senior associate justice, I will give you 25 days to convene a special session. Sinabi niya. So in other words, dapat Pangulo. Oo, yun dapat, Pangulo. Alam nga namang magbida-bida si Chis Escudero dyan, Senate President siya. Siyempre, may mas mataas pa sa kanya, Pangulo. Hindi pwede yung kagaya nyo na nangunguna pa kayo sa Presidente. Ang humingi. And that's why we call on the president. Yun na naman. Do not stand in the way of accountability. Alam natin may political repercussions at pwedeng mayroong political considerations. Pero sa dulo, kung kinakailangan magtawag ng special session, Bakit parang ang bait nyo kay magtawag tayo ng special session. Huwag nating sayangin yung tapang ng mga nag-file ng impeachment complaint from day one. And that is December of last year. February na ngayon. Oh. Di ba sa inyo galing? Di ba kayo nag-complain yan? Sa inyo galing yung complaint na yan? Bakit pinat-abot nyo pa ng February? Kung pwede nyo na maipasa ng January para nasimulan na. O sabihin na natin pwede nyong ipasa ng January 1 o January something, first week ng January. Hindi na pag-aralan na yan ng buong January tapos simulan na. Oh. Pwedeng ganun. Pwede kayo magsabi ng ganyan kung naipasa nyo na agad. Hindi eh. Tumagal pa sa inyo din eh. Tumagal sa inyo. Kaya wag kayong magmamagaling na magbadali. Dapat yung hindi ganun. Ito pang hinihintay niya. But then, ang sabi nga ni Senate President, bakit ang Senado ang sisisihin? Oh, diba? Yung 2 buwan nakaupo. Kaya na sinasabi. Ayan sinasabi ko, 2 buwan na nakaupo sa inyo yan. Nansa inyo yan. Anong sagot niya? Yung 3 impeachment complaints in the lower house, ni hindi man isinumite ng Secretary General yung unang impeachment complaint to the Speaker's office at ang pinirma. Yun nga yung issue na yun eh. Bakit hindi daw sinisend kay as Speaker? Dapat daw 10 working days. Dapat maisend na yan. Bakit itinabi lang doon sa kanya? So sa inyo tumagal. Is a 4th impeachment complaint. May punto naman, it took more than 2 months na nandun nakatenga ang 3 impeachment complaints. Tayo man doon sa first impeachment complaint, inip na inip tayo doon sa naging proseso sa House of Inip na inip kayong matanggal si BP Sara para may bonus kayo. Yan lang yan. Ganun lang naman yun eh. Hindi naman tayo nagkulang sa pag-follow up, sa pangungulit, doon sa public pressure. In fact, nag-mobilize pa nga tayo na malaki sa EDSA. Anong malaki? Walang malaki doon. Nagsasabi nyo. Ayan ba yung January 31 na sinasabi mo? Hindi ko alam yung tintukan niya, pero January 31 yung sinasabi niyang ang palagay kong malaki, ha? Yung malaki na parang tight shot ng drone para mukhang malaki. Kalat-kalat. Yan ang malaki. Pero pag tinanong mo yung mga tao nandun, bakit kayo nandyan? Ay, hindi ko po namin alam. Nagtitinda po ako ng Pinapunta lang kami dito eh.
Bakit po kayo nandito? Sa totoo lang po, hindi po namin alam. Alam niyo po ba na itong rally na to para mapa-impeach si BP Sara? Ay hindi po. Kasi mga kabataan, ba't kayo nandito? Hindi po namin alam. Pinatawag lang kami nung kagawad. Sama daw kami. Kasi may bigayan eh. Ayun ba yung malakihan? Wag mong ano yung sinasabi mo na malakihang sa EDSA dahil hindi naman malaki yan. Ang malaki yung sa INC pero sa EDSA nako. Hindi nga nag-traffic diyan eh. Naluwag-luwag nung kalsada diyan tapos sabihin mo. Tapos yung mga pulis chill-chill lang. Kung talagang malakihan yan, medyo may commotion diyan. Di nyo nga pinakain daw eh. Di po pa kami makapagsalita kasi wala pa po kaming kain eh. Tartado kayo. Kailangang i-convince yung House of Reps that you have the people behind you in this process. So, pero ngayon kasi the ball is already in the court of the Senate. Mm-hmm. So sa Senate nga, sinisisi nyo nga yung Senate. Diba? Ganun lang yun. Nasa inyo na yan. Bakit nyo pinapatagal? Ganun eh. Wala na kasi sa kanila. Naipasa na nila. Kaya pwede silang magsalita ng ganyan. Kung tutusin, sa inyo tumagal yan. So yung nangyari dati, yes, valid yung point about mabagal yung proseso, pero hawak na nila yung bola. O, diba? Valid yung point namin dati na matagal ang proseso. Pero ngayon, nasa kanila na. Sila na dapat sisihin. Magaling mo naman pala, sir. Ay, ma'am. Ma'am, sir. Sir, ma'am. Ang galing mo naman pala. Hindi mo pwedeng gawin, hindi mo pwedeng sisihin yung yung Senate. Hindi niyo pwedeng sisihin yung Senate na matagal. Kasi kakabigay nyo lang. Ano yun? Sa inyo nga, ang tagal eh. 'Di ba? Tapos sila pagmamadaliin nyo. And any excuse referring to that are just excuses. Sus. Kung pinasa nyo na, binigay nyo ng kagad yan, hindi natatagal din yan. Excuses kayo yung... I'm curious, were you called to the Speaker's office for the signing of the 4th impeachment complaint? We were convened for the signing of the 4th impeachment complaint. Una kong tinignan yung grounds. And nakita ko parang endorsement of the 1st, the 2nd, and the 3rd impeachment complaint. Yung 4th impeachment. Oy. All right, Representative. Okay, we lost him. Is he back? Okay, go on, sir. Yes. As I was saying, when we were signing the impeachment complaint, yung 4th, ang una kong chinek yung grounds. At nakita ko, the 4th impeachment complaint is like an endorsement of the 1st, the 2nd, and the... Kayo lang naman talaga dyan ang tipper na 3rd complaints. Kasi nandun yung grounds that we cited. So, when I read it, sabi ko maganda yung pagka-consolidate. Kaya medyo kahit na sobrang inip kami at frustrated because sa inyo tumagal. of the long waiting period, nung mabasa ko yung grounds, sabi ko, na-reflect yung true sentiment ng ating mga complainants. But you endorse the 1st. Pero nakaka-excite na mapapunta na yan, masimula na yan sa Well, sabi naman sa July pa yan magsisimula. Hintayin na lang natin. Pero kung magsasabi nga ang Pangulo na urgent yan, na magsabi ang Pangulo na simulan na yan, mas maganda. 'Di ba? Para sa akin Kasi kung masisimulan na yan, makikita yung mga katarantaduhan ng mga to. Magbumukhang tanga yung mga doon. Ang tawag doon, parang magja-judge pa yun? Kasi sa Senate maayos Maayos yung mga senador. Ewan ko dito sa bakit nagkakaganto to.
So makikita natin yung ano yung kung paano yung tamang proseso sa Senate. Sana. Impeachment Hoy, wag niyong boboto yan si Castro ha. Maawa naman kayo. complaint, right? And there were 23 articles. Is that correct? Yeah. Tsaka pansin nyo, biglang nag-ingay ito no? Wala naman to dati Ang alam ko nga, ay hindi, nandun pala yan dati nung ano, alam ko Pinklawan to Pinklawan yan, alam ko nag-aano yan kay Lenny kung di ako nagkakamali. One. The fourth only has 7. Has it been consolidated or some had to be let go? Essentially, the fourth impeachment complaint contains around 90% of what's in the first impeachment complaint, but consolidated in such a way na sumunod sa kanilang format na ginawa. So, when I was checking it, sabi ko, walang hindi nasama doon sa aming final na grounds for impeachment kay VP Sara Duterte. All right. Now, when you were convened for the fourth impeachment complaint, is it true that all your cell phones were asked not to, you had to leave your cell phone somewhere? In other words, either that was Forward what na my natin yan. Security protocol is security protocol. Hindi rin naman namin tatanggapin kung binigyan kami. Mahaba kasi sa yung proseso, walang leak at that point in time. Yeah. Now, were you promised anything? Security protocol is Couldn't bring your cell phone Ito in. yung sinasabi na wala daw yung mga cellphone daw nila, wala daw makakapag-influence sa kanila na gantong gawin, ganyan gawin. Bago naman nyo gawin yan. Alam nyo na yung gagawin. Ay, alam nyo na yung pipirmahan na kayo dyan. Inside the room. At that point, if I remember correctly, yes, we deposited our cell phones in the registration. Yeah. Okay, why is that important? Well, I think that particular security protocol is part of a process kung saan tinitiyak na yung proseso, walang leak at that point in time. Yeah. Now, were you promised anything? Yan, may umiikot na ganyang balita. We were not promised anything. Hindi kami binigyan ng pera o inopera ng pera kasi hindi rin naman namin tatanggapin kung binigyan. Hindi natin sinasabi na tumanggap na sila ng pera pero yun ang kumakalat na balita syempre hindi mo naman aaminin yan. Hindi nilaglag mo yung sarili mo pag tumanggap po ako ng pera. Hindi nyo aaminin yan. Kahit sa dulot, kahit babanata na kayo, papatayin na kayo, hindi nyo aaminin. Kasi once na aminin nyo yan, laglag kayo. Kaya hindi natin sinasabing totoo to pero alam kong hindi nyo aaminin yan. Yan kami. Mahaba ang kasaysayan ng akbayan tungkol dyan. At sa dulo, yung nasabi nila that money changed hands. Ang alam ko that the money changed hands sa DepEd yun tsaka sa OVP kay Mary Grace Piatos. Okay, all right. Now, balikan ko lang yung kay Justice Carpio. He did say that even if a special session is called, the Senate could be pressed for time. So there's a time element too. Meron talaga. Yes, and the time element, meron talaga. Sila lang naman ang may yan, may oras yan. Hindi yan yung basta-basta na binasa sa kanila na sige, simulan na natin. Hindi natin alam kung paano nila, kung ano pang gagawin nila. Pero meron yan preparation. Hindi yan yung basta sige lang ng sige. Ito. Ngayon na. Gusto ko ngayon na. Hindi umpisahan mo. Ikaw manguna dun. is getting more impossible to beat hanggat dinidelay ng Hindi nga din. Si Corona na nga ang nagsabi. Pangalan? Ano pangalan? Sabi nito, teka lang. Time. So there's a time. A special session is called, the Senate could be
Now, balikan ko lang yung kay Justice Carpio. He Carpio did pala. say that even if a special session is Okay, called, pakinggan nyo. the Senate could be pressed for time. So there's a time element too. Oh. Yes, and the time Oh, alam mo pala eh. Ito nga, madali ka. element is getting more impossible to beat hanggat dinidelay ng Hindi dinidelay. Sabi na nga ni Carpio eh. So, kinokontra mo yung sinabi ni Carpio. Alam ko nag-base si Carpio dito about doon kay hindi ako sure kung kay parang kay ERAP eh. About doon sa kay Corona yata. Teka, search ko baka magkamali ako eh. Corona. Ayan. Oh, ayun yata yun yung kay Renato Corona yata yung reference ni Carpio. So dun may delay itaw eh. Bago na simulan yun. Yung mga panahon na yun, parang wala namang nagrereklamo na na nagpapamadali ng mga ganyan. Senado. So totoo that we're pressed for time, and each day na O totoo naman pala na alam mo naman pala eh. Bakit kayo nagmamadali ni Castro? Kung alam nyo na may ganyan. 'Di ba? Kung alam nyo na ganito ang proseso, ganito ang gagawin, bakit kayo nagmamadali? Anong hinahabol nyo? Kota? May hinahabol tayong kota? Sir? Ma'am? Sir? Hintayin nyo na lang. Kasi nga mag-election na eh. Pag pumasok yung mga tropa ng mga kaalyado ng mga Duterte, di mahirapan sila lalo ngayon. Well, hindi naman natin sinasabi na na magiging bias kasi sa Senate naman gagawin. Baka baka makita lalo yung nawala talagang bigat yung impeachment na sinasabi nyo. Lipas na wala tayong ginagawa, mas nagiging real at mas nagiging complex yung problema na yun. Kaya we appeal to the Senate na i-convene na agad. We appeal to the President na magtawag na agad ng special session. Let's begin this process. Diba? Talagang push na push eh. Talagang dapat simulan na yan. Madaliin na yan. Ayun na nga eh. May talagang yan eh. May preparation yan eh. Hindi yan basta-basta sige lang na sige. Tsaka may scheduling yan. Lahat naman may schedule eh. Binigyan na nga, di ba? Sa July pa nga. So, meron pa tayong February, March, April, May, June, July. So, may 5 months pa. Para dyan sa impeachment na sinasabi nyo. Hintay-hintay na lang din kasi. Masyado kayong atat papatalsik si BP. For accountability. But other than the waiting, what can you see that might go wrong if the impeachment trial starts in July? Kasi now it is February. So you have February, March, April, May, June. So wow, that is 5 months after. Ay. At maaari magbago yung balance of forces, balance of power pagkatapos ng eleksyon, no? At sa dulo Yan ang kinakatakot nila. Magbabago yung balance nung kapangyarihan. Kasi pag mawala yung mga kakampi nila, edi yari sila ngayon. Oh, nakita nyo na ngayon kung bakit nila minamadali. Kasi yung mga kakampi nila nandyan pa. Once na patapos ang eleksyon at iba na ang nakaupo, tapos sila ngayon.
'Di ba? Ito yung dahilan kung bakit nila minamadali yan. Wala nang iba, yun lang yun. So kaya talagang todo, hindi, dapat ngayon na yan, madaliin na yan. Ano na yan, i-push na yan kasi baka dumating yung araw na matalo yung mga tropa namin, mahirapan na kaming mapatalsik si BP. 'Di ba? Lumabas din sa bibig niya kung bakit. Yung bawat araw na lumilipas, we are risking yung chance of holding Sara Duterte accountable, especially post-2025 election. Kasi nga, wala na kayong kakampi. Malakas ang mga kaalyado ng ni mga sa PDP laban, yung mga tatakbong senador, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Malakas. Ewan ko yun sa mga lumalabas na ibang survey dyan na, ewan ko. Hindi natin alam, parang mind conditioning ang ginagawa. Kasi wala kayong magagawa once na nawala yung mga tropa nila dyan. Hindi pumasok, hindi nanalo. Wala. Yari tayo. Kaya dapat ngayon pa lang, madaliin na natin. Kasi kung hindi, dehado tayo sa July. And actually, it benefits the respondent, whoever the respondent may be. I don't mean just because it's the VP, that the trial is delayed. Correct. Habang humahaba yung proseso, mas humahaba yung panahon niya para maghanda, para mag-consolidate ng forces, para isabotahe itong prosesong ito. Hindi yan ganun. Hindi yan sasabotahe kasi nga parang nga yung nako. Ang mga kakampi nyo kasi nandyan pa. Kaya minamadali nyo. Kung talagang may bigat yung impeachment na yan, kung ba'y yung impeachment na sinasabi nyo, hindi kayo matatakot kahit July pa yan. 'Di ba? Ganun lang naman yun Bakit ka matatakot dun sa kung magpalit man kung mapalitan man yung mga tao diyan sa Senate? O yung mga yung mga tropa nyo, kung sino man yun. Kung mapalitan yun at meron talagang yung impeachment na yan, masasabi nating may bigat nga yung impeachment na yan, hindi kayo matatakot. Hindi nyo mamadaliin yan. Ang problema, kaya nyo minamadali kasi para yung mga tropa nyo andyan pa. So kung aabutin, sabihin na nating 2 months, 1 buwan ng trial niyan, kayo, pasok talaga yan. Maybe yung issue na to pinapainit nyo lang ng pinapainit para matabunan nyo sa BICAM. Kasi hanggang ngayon mainit pa rin sa BICAM nagsampa na ng kaso yung iba nating mga mga ilang attorney, si Attorney Jimmy, si Attorney Topacio. Nagsampa na sila ng kaso dyan kay Tamba dahil dun sa katarantaduhan niya So para matakpan yun siguro, etong issue na to. At minamadali nyo rin, same time minamadali nyo rin para yung mga tropa nyo nandyan pa. Kasi once na pumunta ng July, sabihin na natin, manalo yung mga kaalyado ni BP, yari kayo ngayon. Walang mangyayari dyan. So why do you think is the president allowing this? Medyo mind-boggling talaga yan, Karen. That's why, inuulit-ulit panawagan, please do not stand in the way of accountability. No? Kinakailangan ng political will on this. Alam ko maraming pressures na gagaling from various forces, pero malinaw ang posisyon ng taong bayan. Ang taong bayan. Huwag mong gamitin yung taong bayan.
Huwag yung gamitin. Puro kayo taong bayan eh. Bayan ay sumusuporta sa proseso ng pagpapanagot sa mga naabuso sa kapangyarihan. Sino yung pumunta sa EDSA? Sino doon? Yung mga bayad? Yung mga binatilyo na nandun? Yung mga hindi nila alam kung bakit sila nandun? Ayun ba yun sinasabi mong taong bayan? Wala nga silang kakaalam-alam eh. Sino sinasabi mong taong bayan? Okay, before we go, I wanted to ask you, has Senator Ronald Bato de la Rosa apologized to you for his very inappropriate remark? Has he apologized? Anyway, hanggang dyan na lang yung ano natin. Ito yung kasi si Senator Bato sasapakin niya daw yung yung mukha para pumantay. Anyway, medyo pa-victim to si ano pa kayo? Percy. Kasi inaano niya daw yung mga stroke survivor. Uy. Pag nakaranas ka ng ganyan, pag medyo babait ka na dapat medyo ano ka na, yung ayusin mo na yung ugali mo Na-stroke ka na nga, ganyan ka pa. Tapos huwag mo idama yung iba, hindi naman sila kasali sa ano mo Pa-victim para kunyari nakakaawa siya. Ganito ba yung senador na gusto nyo? Ganyan. Puro ka kasi kaanuhan kabulastugan. Puro ka ano mo kay BP. Tapos na konting panay ang lait mo kay BP Sara, konting lait lang sa'yo, nasaktan ka. Dinamay mo pa yung ibang na-stroke. Ganun. So ayun na nga, kaya nila minamadali yan, mga pare, dahil nga may mga tropa pa sila dyan. Tsaka, syempre, abang maaga, masira na nila si BP Sara at hindi ko alam kung paano nilang gagawin para hindi, ewan ko kung ma-impeach ba si BP Sara, hindi na siya makakatakbo next, ng presidente. Hindi ko alam kung paano yun, So, baka ganun. Baka ang gusto nila, bukod sa masira si BP Sara sa mga tao, hindi pa makatakbo para may pag-asa yung nila dyan, Panginoon. Diba? Or, maybe, pinapainit nila itong issue na to dahil dun sa BICAM. Para matabunan yung issue ng BICAM. Pwede kaya? Baka pwede yung ganun. Hindi natin alam. Pero sa palagay ko, ang Senate naman, maayos naman ang Senate sa ngayon, sa Kamara, hindi natin alam. Pero hindi lahat may mga maayos dyan. Kaya tingnan na lang natin. Pero tandaan nyo yung mga pumirma sa impeachment Pag yan ay sinuportahan nyo pa, ewan ko na lang sa inyo. Paala na kayo sa buhay nyo. Anyway mga pare, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat. God bless.